sa exciting part. Yan na. Mga kapatid, tabla nga sina Vice President Sara Duterte at Senator Raffy Tulfo sa pagkapangulo. Nako. Habang tumataas din ang mga numero ni former Vice President Leni Robredo. Yan ang headline ng latest Pulse Asia survey. Nako po! Teka lang, hindi ito ganun kasimple. Hmm. Ano nga ba ang mga kwento sa likod ng numero? Himayin Oo. natin yan dito sa kwenta ni Edson. Nako. Unang-una mga kapatid, kailan ba isinagawa ang survey? February 27 to Game, oh. Uy, eleksyon! Papunta na tayo sa exciting part. Mga kapatid, tabla nga sina Vice President Sara Duterte at Senator Raffy Tulfo sa pagkapangulo. Habang tumataas din ang mga numero ni former Vice President Leni Robredo. Yan ang headline ng latest Pulse Asia survey. Nako. Teka lang, hindi ito ganun kasimple. Ano nga ba ang mga kwento sa likod ng numero? Himayin natin yan dito. Okay na ba? Okay na ba? Makinig na kayo. Okay na. Oh, press 1. Press 1. Press 1. Kung okay na, press 1. Press 1. Hindi nga masikaso. Kasi yung... okay na? Okay na. Okay na. Sige, tuloy natin. Mga kababayan ko. Tuloy. Sa kwenta ni Edson. Unang-una mga kapatid, kailan ba isinagawa ang survey? February 27 to March 2, 2026. Yan na. Sabihin, bago pa ang mga recent developments. Bago pa uminit ang impeachment issue at bago lumabas ang mga bagong impormasyon nitong April. Sa katulad na lang ng palagi nating sinasabi sa mga survey, Ano? itong snapshot ng laban. Bago pa posibleng magbago ang ihip ng hangin. Sa pangmahalagang konteksto, si Vice President Sara Duterte nga ay nagdeklara na tatakbo sa pagkapangulo sa 2028. Ibig sabihin, ay may committed base na tayong makikita sa kanyang numero. Mas malinaw, suporta. Pero sina former Vice President Leni Robredo at Senator Raffy Tulfo, wala pang official announcement na kahit ano. Kaya posibleng mas soft ang kanilang mga numero at doon din ang posibilidad na umakyat o pwede namang bumaba ang mga numero. Iba ang laban ng tumatakbo kaysa sa pinag-iisipan pa lang. Hoy, makinig kayo maigi rito ha. Maganda to. Ito inanalisa na ho mga kababayan ha. Para sabihin ng mga DDS na mananalo pa si Sara, malabo na. At saka yung mga taga-suporta niya, mga bobo talaga. Sige na. Dito natin malalaman yan ha. Dito natin malalaman. Isa pang kailangan nating pag-usapan mga kapatid. Ang survey na ito ay isang head-to-head matchup. Sabihin, dalawa lang ang pinagpipilian. Hindi natin nakikita nitong mga nakaraang eleksyon. Ano? 3, 4, 5. Hindi pang mga kandidato ang mga naglalaban-laban. At doon pumapasok ang vote splitting, kung saan kadalasang panalo ang may pinaka-solid na base. Ngayon, may isang malinaw na kwento tayong nakikita na lumalabas sa mga numero. Kung sinayin natin itong mga survey na nakikita natin ngayon. Nakita nga natin na kung titingnan natin ang mga lugar, parang nahahati ang laban. Katulad na dito, kay Sara Duterte at kay Raffy Tulfo. Tingnan natin, sa Visayas at Mindanao, dito nga mga kapatid, so drawing natin. Sa Visayas at sa Mindanao, ayan mga kababayan makikita nyo na, tignan nyo maigi. Kung paano itong laban na ito. At saka yung sinabi nga natin mga kababayan, na hindi pa pumapasok yung tawag dito, itong kasagsagan ng mainit na usapin ng impeachment ni Sara Duterte malinaw na para ito kay VP Sara Duterte. Pero pagdating sa balance Luzon, 19 to 72, kung saan lamang si Senator Raffy Tulfo. Ngayon alam nyo na alam nyo na. Ang mga kababayan, ang mga Pilipino sa Luzon, mukhang mas malawak ang pangunawa. Mukhang mas malawak ang pangunawa, mga kababayan ko. Ngayon, syempre nga naman, wag natin tanggalin dahil nga baluarte ng mga Duterte ang Mindanao at Visayas daw, yung mga Indong at Inday, mga kababayan, normal lang daw yan na sumuporta. Pero, kasi nga, hindi daw naaabot ng mga balita, ng totoong balita, yung mga liblib na mga lugar
kung saan mga kababayan, salat na salat sa kaalaman. Oo, ha? Yan ha, maliwanag. Salat na salat sa kaalaman. Oo, tuloy. Kita natin, ang Vismin, malakas ang Duterte base, pero mahina sa balance zone. Kita nyo? Kita natin ang NCR, kung saan dikit naman ang laban. Pero magandang pag-usapan din natin itong kabilang chart, no? Ano? Parang ganoon din ang ating nakikita. Sa Vismin, talagang dominante nga si Vice President Sara Duterte, pero sa balance zone, natin nakikita, mas maganda ang numero ni former Vice President Leni Robredo. Nako! Tulad na lang ng kay Senator Raffy Tulfo. Nako! Pero pagdating sa NCR, muli, dikit ang laban. Nako! Malinaw ang trend na nakikita natin. Pero mga kapatid, tignan natin ang distribution ng voters ng 2025 elections. Saan makikita natin na ang Visayas at Mindanao, dito nga no mga kapatid, that's 13.8 million, ang Mindanao ay nasa 16.4 million. So sumatotal, makikita natin na ang Visayas at Mindanao ay 30.2 million voters. So 44% ng kabuuan. Tingnan nyo mga kababayan, isipin nyo maigi to ha, kayong mga indong-indang ha, huwag kayong mayabang. Dahil yung boto ninyo, katapat lang yan ng alin, balance Luzon. Nakaw! Hindi kasama dyan yung NCR. Tandaan nyo ha, kung sapat-sapat lang, tapat-tapat lang, ang labanan, Luzon, katapat niyan, higit pa. Saan? Sa Visayas at Mindanao. Oh, yari kayo dyan, oh. So 20% sa Visayas, 24% sa Mindanao. Oh, yan. Hanggang mas mababa nga ito sa balance Luzon. Saan? Nasa 30.6 million o 45%. Kita nyo, mga kababayan ko, ha? Oh, lamang pa rin, mataas pa rin ang balance Luzon. Yung balance Luzon, mga kababayan, ang tanggalin ninyo, yung NCR. Diyan magkakaalamanan. No, tuloy. Ang NCR naman ay may 7.6 million o 11%. At dahil nga dito, makita natin na kung malakas ang mga Duterte sa Visayas at Mindanao, pwedeng ma-offset yan. Nako! Balance Luzon, 30.6 million voters. Nandyan rin sa balance Luzon ang dalawa sa pinaka-vote-rich na regions, Bar Zone at Central Zone. Nakita nyo, mga kababayan ko, ha? Paano ngayon ito, mga kababayan ko? Mukhang palag-palagan nito kung sakasakali. Ang tanong nga, tandaan nyo, wala pa dyan yung issue ni Sara Duterte. Hindi pa pumapasok. Paano ngayon, pag nalaman ng sambayan ng Pilipino, ang pagnanakaw ni Sara Duterte nyo? Yari si Sara dyan. Sigurado, yari. Tuloy. Dito, magiging critical ang laban. Pero para mas maintindihan natin, balikan din natin ang nangyari noong 2022 elections. Nako! Kung saan, tanggalin natin yan, ha? Next, etong isa. Wait. Pasok. Election. Ay, mali. Tayo sa Iba yan. Hindi yan, Boss Mike. Mali ka nga ni. election. Bakit pa ulit-ulit? Andali nga, hindi yan. At isa lang yung na-shape. Election. Papunta na tayo sa exciting part. Wait. Mga kapatid, tablangan Florin nyo muna. Vice President Sara Duterte at Senator Raffy Tulfo sa pagkapangulo. Habang tumataas din ang mga numero ni former Vice President Leni Robredo. Yan ang headline ng latest Pulse Asia survey. Pero teka lang, hindi ito ganun kasimple. Ano nga ba ang mga kwento sa likod ng numero? Himayin natin yan dito sa kwenta ni Edson. Unang-una mga kapatid, kailan ba isinagawa ang survey? February 27 to March 2, 2026. Ibig sabihin, bago pa ang mga recent developments, bago pa uminit ang impeachment issue, at bago lumabas ang mga bagong impormasyon nitong April. So katulad na lang ng palagi nating sinasabi sa mga survey, para itong snapshot ng laban, bago pa posibleng magbago ang ihip ng hangin. Isa pang mahalagang konteksto, si Vice President Sara Duterte nga ay nagdeklara na tatakbo sa pagkapangulo sa 2028. Ibig sabihin, may committed base na tayong makikita sa kanyang mga numero. Mas malinaw, suporta. Pero sina former Vice President Leni Robredo at Senator Raffy Tulfo, wala pang official announcement na kahit ano. Kaya posibleng mas soft ang kanilang mga numero at andun din ang posibilidad na umakyat o pwede rin namang bumaba ang mga numero. Iba ang laban ng tumatakbo
kaysa sa pinag-iisipan pa lang. Isa pang kailangan nating pag-usapan mga kapatid, ang survey na ito ay isang head-to-head matchup. Ibig sabihin, dalawa lang ang pinagpipilian na hindi natin nakikita nitong mga nakaraang eleksyon. Sa 3, 4, 5 o higit pang mga kandidato ang mga naglalaban-laban. At doon pumapasok ang vote splitting, kung saan kadalasang panalo ang may pinaka-solid na base. Ngayon, may isang malinaw na kwento tayong nakikita na lumalabas sa mga numero kung hihimayin natin itong mga survey na nakita natin ngayon. Nakita nga natin na kung titingnan natin ang mga lugar, parang nahahati ang laban. Katulad na dito kay Sara Duterte at kay Raffy Tulfo. Titingnan natin, sa Visayas at Mindanao, dito nga mga kapatid, no? So, drawing natin. Sa Visayas at sa Mindanao, malinaw na para ito kay VP Sara Duterte. Pero, pagdating sa balance zone, 19 to 72, kung saan lamang si Senator Raffy Tulfo. So nakikita natin, ang Vismin, malakas ang Duterte base, pero mahina sa balance zone. Tingnan natin ang NCR, kung saan dikit naman ang laban. Pero magandang pag-usapan din natin itong kabilang chart, no? Na parang ganoon din ang ating nakikita. Sa Vismin, talagang dominante nga si Vice President Sara Duterte. Pero sa balance zone, doon natin nakikita mas maganda ang numero ni former Vice President Leni Robredo. At lang ng kay Senator Raffy Tulfo. Pero pagdating sa NCR, muli, dikit ang laban. So malinaw ang trend na nakikita natin. Pero mga kapatid, balikan natin ang distribution ng voters ng 2025 elections. Kung saan makikita natin na ang Visayas, Mindanao, dito nga mga kapatid, that's 13.8 million. Ang Mindanao ay nasa 16.4 million. So, suma total, makita natin na ang Visayas at Mindanao ay may 30.2 million voters o 44% ng kabuuan. So, 20% sa Visayas, 24% sa Mindanao. Bahagyang mas mababa nga ito sa balance zone, kung saan nasa 30.6 million o 45%. Habang NCR naman ay may 7.6 million o 11%. At dahil nga dito, makita natin na kung malakas ang mga Duterte sa Visayas at Mindanao, pwedeng ma-offset yan ng balance zone with 30.6 million voters. At nandyan rin sa balance zone ang dalawa sa pinaka-vote-rich na regions na Calabar Zone at Central Zone. Dito, magiging critical ang laban. Pero para mas maintindihan natin, balikan din natin ang nangyari noong 2022 elections. Kung saan, ayan na, punta na tayo sa karugtong niyan ha. Eto na. Hindi na ayos tong ating editor eh. Pasok! Dalawa sa pinaka regions na Calabar Zone at Central Zone. Dito, magiging critical ang laban. Pero pa 22 elections, kung saan si Vice President Sara Duterte nga ay napakalakas ng kanyang base sa Mindanao, no? So ito malakas daw talaga noon 2022 eh. Syempre, kasama si Pangulo eh. Yun naging kanyang percentage of the votes na nakuha ni Vice President Sara Duterte noong 2022. 54.7% sa NCR, 52.6% sa balance zone, 57.3% sa Visayas, pero sa Mindanao ay 85.6% ng votes ang nakuha niya sa Mindanao. So kitang-kita na napakalakas ang votes nila sa Mindanao. Malakas talaga mga kababayan. Biruin nyo, 80 plus. Yun nakuha. Pero, yun, kakampi niya noon si Pangulong Bongbong. Diba? Nanatiling competitive sa buong bansa. Dahil na rin sa alyansa nilang Uniteam, Pangulong Marcos, no? Kaya maganda kayang showing sa NCR, sa Balason at sa Visayas. Pero ngayon, nakita natin sa mga numero, medyo nagbabago na. Medyo humihina sa Balason at sa NCR, dikit siya kay Senator Raffy Tulfo at kay former Vice President Leni Robredo. Sana isa lang yung tumakbo, ano? Bakit kaya hindi na lang Leni Robredo tsaka Raffy Tulfo? Pwede rin, Ngayon, kung ayaw naman nilang dalawa, bakit dinala si Trillanes tsaka si, sino to? Si General Torre na lang, Pwede rin eh. Pwede rin mga kababayan, kaya lang isa lang talaga tatakbo. Tuloy. Pero ako naniniwala kahit sino nakalaban ni Sara, mananalo eh. Pero ang lakas na nakikita natin dito sa presidential race naman noong 2022, nakita natin na dominante din si Pangulong Marcos at nasa 30% or 30 to 32% si
former Vice President Leni Robredo, pero sa Mindanao nga, nasa 14.4%. Yun ay nangyari sa 2022. Ngayon, nakikita natin sa mga numero ni former Vice President Leni Robredo sa Luzon, ay mas mataas na kumpara sa kanyang naging performance noong 2022. Kasi nga, nasa 30.8% sa NCR, sa 32.5% sa Balance Luzon. Kung babalikan natin ang Pulse Asia Survey, makita nga natin dito mga kapatid na sa NCR, sa kasalukuyan, si Vice President Leni Robredo ay nasa 42% sa head-to-head battle at 67% nga sa Balance Luzon. So talagang kumpara sa kanyang performance noong 2022, talagang may improvement tayong nakikita. Ngayon mga kapatid, balikan natin ulit ang NCR na napag-usapan natin kanina. At dito nga natin makikita Notutulpo natin, yung Visayas Mindanao, sa Duterte base, ang Balance Luzon, mas maganda ang showing ni Raffy Tulfo at ni former Vice President Leni Robredo. Pero sa NCR, mga kapatid, muli 42-42 ang hatian sa pagitan ni Vice President Sara Duterte at kay Senator Raffy Tulfo. Dito naman sa head-to-head matchup nila ni former Vice President Leni Robredo, 42-41, so slightly ahead. Pero statistically tied na yan, more or less. Pero ang pinaka-importante dito mga kapatid, sa NCR, dito dikit ang laban. At importante nga yan dahil katulad nung pinag-usapan natin noong 2025 elections sa bilang Pilipino, ang Metro Manila ay highly urbanized at mas mataas ang exposure sa media. Mas kaunti ang mga command votes, di tulad sa mga probinsya, kaya mas mabilis magbago ang isip ng mga botante. Kaya talagang swing region ito at makikita din natin actually dito sa datos ng Pulse Asia na dito rin sa Metro Manila ang may pinakamaraming undecided. So kung makita natin dito sa undecided, pinakamataas ay nandito sa Metro Manila at 17%. Sa ibang areas, mas mababa. Dito, sa head-to-head matchup ni Raffy at ni Sara, ganun din. So sa undecided, pinakamataas ang nandito sa NCR at 60%. So talagang sa NCR, ito ang ating babantayan sa mga susunod pang mga buwan. At ang isa pang mahalagang kwento mga kapatid na ating kailangan pag-usapan ay ang hatian by class. Sa mga numero, lumalabas na ang class ABC. Dito nga sa head-to-head matchup ni... ayan mga kababayan, pakinggan nyo na ha. Pakinggan nyo na kung sino-sino yung mga taga-suporta ni Sara ha. Pakinggan nyo. Ito na ha. Pakinggan nyo na. Mahalagang kwento mga kapatid na ating kailangan pag-usapan ay ang hatian by class. Ayan, hatian by class. Anong klase kang class? Saan nyo nilalagay yung mga sarili nyo? Class A, Class B, Class C, Class D, Class C. Yan tuloy. So sa mga numero, lumalabas na ang class ABC. Dito nga sa head-to-head matchup ni Senator Raffy at ni Vice President Sara, makikita natin sa class ABC. Dito na rin sa head-to-head matchup ni Vice President Sara at former Vice President Robredo. Kita natin, pag-usapang class ABC, mas pabor ito kina former Vice President Robredo at kay Senator Raffy Tulfo. Nakita nyo na mga kababayan ha? Doon ako sa tama. A, B, C, D. ABC, mga kababayan, pumapabor kay dating Vice President Leni Robredo at kay Senator Tulfo. Yun class ABC. Okay? Ay yung ano naman D. At saka yung taong grasa. Sino naman ang pinapaboran ng mga taong grasa? Tuloy. Class D naman, makikita natin, na kay Vice President Sara Duterte at kay Senator Raffy Tulfo. Kita nyo mga kababayan ha? Yung Class D, pinaghahatian pa. Mga kababayan, Class D. Pinaghahatian nino Sara Duterte at saka ni Raffy Tulfo. Di na yan ha? Yung mga taong grasa, mga kababayan ko ha? Cutting class dati. Ako rin yung E. Yung E. Para kanino yung E? Alam nyo naman, di ba? Yun na yung pinakamababang uri. Ibig sabihin, yun yung makikita yung mga nagsasalita mag-isa, yun po yung mga hindi naliligo, yun po yung mga ginagalis na, gano'n,
Ganun ho yung mga ano na yan, ha? Level na ng tao. Class E. Oo. A, B, C, D, elepante. Oo. Mga kababayan, hindi ko naman sinabing mukhang elepante yung mga vlogger ni Sara Duterte. Eto ho mga kababayan, yung talagang pinakamababa, pinakamababa, TPL3, TPL Mau, Ito yung pinakamababa. Oo. Tuloy. At sa Class E naman, kitang-kita na dominante nga ang mga numero ni Vice President Sara Duterte. Kita nyo mga kababayan, lahat ng E, mga kababayan, yun po yung botante, taga-suporta ni Sara Duterte, yung Class E. So anong ibig ko sabihin, mga kababayan ko? Ito yung nagpapatotoo na karamihan ng mga naniniwala kay Sara Duterte kulang sa kaalaman. Bobo, tanga, mangmang, ganon. Diba? Tama, mali. Sipin nyo maigi. Anong class yun? Mga kababayan, yung ABC, mga kababayan naniniwala kay Leni Robredo. Yun yung taga-suporta ni Leni Robredo at yung iba doon, taga-suporta ni Rapi Tulfo. Yung D, mga kababayan, yung, alam nyo na, di ba? Hindi tayo nagdi-discriminate dito. Meron talagang meron talagang level ang pamumuhay at kung anong level ng ano ba yan? Ang hirap magsalita, mga kababayan? Baka may masaktan tayo. Yan yung mga salat na salat sa kaalaman. Nakuha nyo? Yung D, hati. Hati. Si Sara Duterte at saka si Rapi Tulfo. Pagdating sa pinakamababang antas ng kung anong meron kang mga DDS kayo, hayop kayo, eto. So malinaw ang class divide na nakikita natin dito sa mga numero na Sir Rafi Tulfo. Habang ang class D naman, makikita natin, na kay Vice President Sara Duterte at kay Senator Rafi Tulfo. At sa class E naman, nakikita na dominante nga ang mga numero. Grabe, At ang class E naman ay dominante na ang numero ay nakay Sara Duterte. Ina, yung mga bobo taka talaga yung mga naniniwala kay Sara. Yan yung ibig ko sabihin. Nakuha nyo? Tama, mga kababayan? Tama. Ang hirap, Nagets nyo? Sabi rito, mga kababayan, dominante na naniniwala ay yung mga class E, hindi A, iba yung alpha sa elepante. Yung mga engot. Tama si Teresita Tan. Yung mga engot, dominante na naniniwala kay Sara Duterte. Putang ina, sabi ko sa inyo, hindi na uso ang bobo ngayon Kayo na lang dyan ang naniniwala kay Sara, yung mga engot. Putik na yun, dominante, mga kababayan, lahat sa kanya Nakuha nyo, mga kababayan ko, yung mga bobo, tanga, mangmang, yun talaga yung taga-suporta ni Sara Duterte. Ibig sabihin dito, at yun din ang gusto kong ipaliwanag sa inyo. Pero kapag ikaw, nasa level ng utak mo A, B, C, alam nyo na. Di ba? Kahit man lang sabihin nilang nasa C tayo, at least alam hindi tayo nasa E. Di ba, no? Grabe sila, no? So ngayon, alam na natin, wag na tayong magtaka kung bakit mga bobot tanga sila. Tawagin na lang natin silang taong grasya. sa pamantayan, mga kababayan, sila ho yung mga taong grasa na. Kaya wag na rin kayo magtataka kung yung mga vlogger nila hindi na naliligo at puro galis na. Puro galis na ho Tingnan nyo, mga kababayan, mula Bumbunan hanggang Talampakan, nagnanana. Ay makikita nyo naman sa mga balat nila. Rapi ka!
Carlos, bakit live tayo? Oo, di ba? O so, i-establish na natin to, mga kababayan, establish na natin to. Ang mga DDS ay mga taong grasa. Yun ang level nila. Ang level ng mga DDS, mag-isip, taong grasa. Grabe, no? Grabe. Ulitin nga natin. Pakinggan natin. Senator Raffy Tulfo. Habang ang Class D naman, makikita natin, na kay Vice President Sara Duterte at kay Senator Raffy Tulfo. At sa Class E naman, kitang-kita na dominante nga ang mga numero ni Vice President Sara Duterte. Kita so, nyo? Ang class divide na nakikita natin. Malinaw, inulit pa mga kababayan. Inulit pa! Malinaw daw. Sabi, malinaw na ang taga-suporta ni Sara Duterte ay mga taong grasa. Utakinan nyo, mga DDS kayo, mga taong grasa kayo. Nakita nyo naman yung mga itsura, no? O, yan maliwanag na ho, Maliwanag. O, tuloy pa natin. Dito sa mga numero na sa survey results ng Pulse Asia. Muli mga kapatid, no? Ito ay isinagawa noong late February, early March 2020. Yan. Pero sa ngayon, 2 taon pa bago ang 2028 election. Nako! Ano nga ba ang tunay na kwento? Sa likod ng lahat ng mga numerong ito, makikita nga natin na sa papel, tabla ang nakita natin sa pagitan ng Vice President Sara Duterte. Ay, meron pang pag-iling yan. Alam naman naming Pulse Asia yan, di ba? May pag-iling pa yan. Mga kababayan, siguro lang hindi nila nakita na putik na yun yung mga naniniwala kay Sara, mga bobo, tangamangmang lang pala. Kapag ka gumagamit ng utak, mga kababayan, syempre, ang gugustuhin mo yung walang issue. Yung taong malinis tulad ni Leni Robredo. Ngayon mga kababayan ko, dito na tayo. Makikita natin mga kababayan na ang mga sumusuporta kay Sara, ulit-ulitin natin to. Wala nang DDS na nagpupunta rito. Ayaw magsi-comment. Kasi kayo yung tinutukoy ng mga taong grasa mag-isip. Mag-comment na kayo dito. Nasa na yung mga basher ko? Mukhang hindi na ho pumupunta. Ayaw nyo lang neto nga marinig. Na eto na, ayon na sa survey mismo. Kayo ang pinakamababang uri ng mga Pilipino. Mababang uri kayo. Bakit mababang uri? Walang laman ang mga ulo nyo. Ganon. Tama mali, mga kababayan ko. So yun ang gusto kong ipaliwanag ho rito. Na talagang ang mga naniniwala kay Sara, mga bobo, mga mangmang, mga tanga. Mga mabababang uri na mga Pilipino. Mahina. Kumbaga, para mas maintindihan nila, kayo ay mga maihahalin tulad sa taong grasa. Alam nyo na. Diba?